Alright, so isang magandang hapon sa inyong lahat. So, ito naman tayo for another video to give yung opinion natin sa mga nagaganap sa politika ngayong buwan. So, our topic today is the theatrics that happened during the Blue Ribbon Committee hearing yesterday. So, maraming naganap, and for me, grabing theatrics, no? Siguro, pang drama yung sitwasyon there's plenty of scenes, plenty of twists, and syempre, there are characters na alam mo yun, sa pelikula na may mga karakter na matagal na nating kilala pero ayaw pa rin umalis sa spotlight. So, ganun yung mga sitwasyon. So, September 23, Senate Blue Ribbon hearing. There are 4 scenes na ang sarap ulit-ulitin and ang sarap pag-usapan. And the entirety of the hearing, hindi lang siya naging basta hearing, pero isang public display ng theatrics, parang ganun. So, let's dive in. Let's talk about the first one, yung Lacson versus Marcoleta. So, imagine, hindi pa, kasi simula pa lang nung hearing, action agad. Lacson versus Marcoleta, sino ang mas credible, Hernandez or Diskaya? So, unang pasabog yun, yung palitan between Senator Ping Lacson and Senator Marcoleta. So, basically the question was, sino ang mas credible na resource person currently? So, Lacson was interviewed, and that was yun yung base ng question, and sabi niya na based on what we've seen so far, kung ano yung nangyari sa mga nakaraan na hearing, he sees na Hernandez is more credible. So, inisip ko, bakit si Hernandez? So, for me, ako din naman siguro, kung ako nasa sitwasyon ni Senator Ping, Hernandez is more credible kasi he spills yung details left and right. Para siya yung tao nagsabi na, sige, ito na, lahat na ng alam ko, bahala na kayo. Parang ganoon parang all in na siya, parang pack this shit, ganoon na. Whatever happens na that's how I see Hernandez, kung paano yung naging actions niya this past few days, no? And then, on the other hand, yung mga Diskayas naman, parang nag-atubili pa rin sila eh. So, what happened kasi last hearing for me was, nung kinontempt na si Diskaya, he started not giving answers. So, alam mo yun, if you're eyeing to be a state witness, you need to show sincerity by really telling everything. Tell all ka, no? You don't have to keep things, di ba? Ang dating kasi for him is protektahan niyo muna kami, no, bago kami magsabi. And yun kasi na-imply ni Senator Marcoleta at the very beginning na okay, Diskaya gave their affidavit, and for them to tell all, we need to put them under the witness protection program, wherein hindi pa sapat yung binigay nila eh. Yes, they give out names ng mga congressmen na involved sa kanila, pero it doesn't kumbaga parang it doesn't have yung substance na meron yung binibigay ni Bryce. And Bryce did request as well for protection, pero even though walang promise of protection sa kanya, he still went all out. And recent interview ni Attorney Fortune, parang na-realize daw talaga ni Bryce na wala rin naman kahinatnan pa kung
magsisinungaling siya. So, he just decided to say all. So, ngayon, sa eyes ng public, sino ba ang kapanipaniwala? Of course, syempre, may kanya-kanyang side, lalo na may mga, Filipinos are one right now, pero divided pa din in politics. Ayoko man sabihin yung mga words na to, pero may DDS group talaga, and then meron yung mga kakampings, then meron din yung BBM supporters, no? So parang divided into 3 na yung Pilipinas. But even though that we're divided into 3, gusto pa din natin na managot yung dapat managot, right? Parang ganun pa din. So yun nga, sa public, ang mas kapanipaniwala is Bryce. Or yung mga DPWH engineers. Kasi si Diskaya nga is limiting yung sinishare nila. So kahit parang siya, logic siya, parang it's easy to understand why Syempre yung taong nagbibigay ng impormasyon ng walang kapalit or yung nagbibigay ng information na hindi nakikipag-negotiate ng plea or merong bargain ng todo-todo, yun yung mas kapanipaniwala. But what ended up happening dun sa start, Marcoleta didn't like the Lacson statement. Ang punto ni Marcoleta na Lacson is the chairman of the committee and hindi siya dapat nagbibigay ng personal opinions niya kasi nakaka-prejudice siya sa future hearings. And to be fair, no, technically tama si Senator Marcoleta. May prinsipyo and may impartial dapat impartial yung isang chair, no. Kailangan magmukha siyang neutral every time. Pero here's yung take ko naman, no. Lacson's opinion wasn't a final verdict naman. It was an observation based on current evidence. So kung parang let's say basketball game siya, no. Ang sinabi lang ni Lacson ay sa first half mas maganda yung laro ni Hernandez. Tapos pero hindi pa tapos yung laro, no? Pero based sa stats at performance so far, maliwanag kung sino ang leading. So mas maliwanag kung sino yung mas kapanipaniwala, sino mas credible between the two. Ngayon, bilang taong bayan, kailangan natin ng ganitong baselines, no? Kasi paano tayo magde-decide kung sino ang mas credible kung hindi natin naririnig ang honest assessment ng mga senador. So, maganda din talaga na Marcoleta is questioning Senator Ping. It will make people really think na, okay, ano ba talaga yung nangyayari? Why is Marcoleta doing that? And why is Sir Lacson giving his opinions, no? So, parang ganito parang gusto ni Marcoleta na maging parang teacher's pet yung Blue Ribbon Committee. Parang tahimik lang, walang side comments, focus lang sa investigation, no? Pero hindi kasi ubra yun the senators are being interviewed. Maraming gustong magtanong kung ano na ba yung sitwasyon. And Senator Lacson is giving his opinion na alam naman niya na hindi makaka-apekto sa hearing. Because siya na rin naman nagsabi sa simula na kahit anong mangyari, ang goal niya is mapakulong yung mga salarin sa sitwasyon. So, I leave it up to you guys kung kung anong take nyo doon. But for me, I'm with Senator Ping at this one. Mas credible si Bryce right now. And siguro, once na maliwanagan ang mga Diskayas and then eventually magsabi din sila ng totoo na walang hinihinging kapalit, then they'll be more credible. And of course, yung chance nila na mapunta sa witness protection program is higher. So that's it for the first part, no? Now we're going to move on naman sa part 2 na ito. So, Alcantara's bombshell, no? Sino-sino ang mga nasa listahan ni former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara.
So, ito matindi yung eksena nito eh. Parang Netflix documentary ito eh. Out of nowhere, and Henry Alcantara naglabas ng affidavit. So, and hindi lang basta generalities yung sinabi niya dito. It was a detailed 20-30% kickback system. So, sindikato talaga ng mga projects. And this time, hindi lang siya chismis kasi this person was denying the entirety of he was denying everything simula nung umpisa yung hearing. Ang tigas talaga niya kahit huli na siya. He's not saying anything, no? Pero nung na-contempt siya, nag-stay siya sa Senate. Siguro na pag-isip-isip niya na parang okay, it's about time, no? Wala, kulong na din ako eh. I just need my family to be safe. And for my family to be safe, I need to work with these people who gusto malaman yung totoo. And nakagulat na ready na siyang mag-share. And nakagulat din yung mga personalidad na binanggit niya. So, we have, binanggit niya ay Senator Jinggoy, of course. Former Senator Bong Revilla, of course. Senator Joel Villanueva, Congressman Saldico, and then si Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Highlight ko lang, no? Props kay Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva. Hindi sila umattend ng hearing, di ba? Hindi na sila nagbigay ng opinion nila. So, it's good na ganun. No? Sana continuous. Sana sa Thursday din, hindi din ganun. Wag na silang umattend dahil part sila eh nung pinag-uusapan eh. Parang delikadesa na lang din bilang senador. But in fairness din naman kay Henry Alcantara, sinabi niya na si Joel naman daw, wala naman daw alam dun sa flood control projects. But still, nagbibigay ng pera sila sa kanya and tumatanggap siya. So, hindi pa din hindi pa din siya kumbaga out of the crosshair. Tatamaan pa din siya. Pero yun nga, ang kagulat-gulat dito is involved na naman si Senator Bong Revilla. Ano ba naman kasi people? Hindi pa ba deja vu to, di ba? Jinggoy and Bong Revilla, parehong may kasong plunder. Pero of course, sabi nung Korte Suprema, di naman sila napawalang sala naman daw sila, di ba? But the problem is, kahit napawalang sala sila at kahit nakulong sila ng how many years, nakabalik pa rin sila sa Senado. And ngayon, nakaupo silang senador, nasa system pa din sila, may kapangyarihan pa din sila, may influence pa din sila, nakapagnakaw ulit sila, no? Ito yung masakit sa atin bilang bayan eh. Bakit sila nandyan pa? Di ba hindi ba dapat once proven na may bahid ka na ng corruption, you're supposed to be politically dead? It's weird eh, na hindi pa din sila patay sa politika, no? What ended up happening kasi as Filipinos, we gave them new life sa ballot boxes. Sorry if I'm saying na all of us, no? Since nahalal sila, technically it was chosen by everyone na. And that's how I see yung mga botohan. If the majority says this is what they like and sila yung nanalo, then it was voted by everybody in the Philippines na agad. So, kung sino yung presidente natin, hindi yun presidente ko lang, presidente nating lahat yun. And that's similar din dito sa sitwasyon sa mga Senado. So, harsh truth, no? They wouldn't have stolen again if we didn't give them the opportunity. Hindi nila mababalik yung kamay nila sa kaban ng bayan kung hindi natin sila muling binoto. So, kung gusto natin maiba yung resulta, if we really want change, so nagkaroon tayo ng rally, hindi tayo hihinto doon. Kung gusto talaga natin ng resulta, dapat ibahin natin yung iboboto natin. Hindi pwedeng galit lang tayo sa Facebook, hindi pwedeng galit lang tayo ngayon. Tapos pagdating ng eleksyon, same names pa rin ang pipiliin natin. Sana itong sitwasyon na to mamulat tayong lahat na hindi na tama na paulit-ulit ang nangyayari sa atin. Ang nangyayari kasi
Sabi nga nila, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ilang beses na tayong nafu-fool ng mga to, di ba? But naman at this point, baka naman at this point, dapat tayo na, tayo naman ng, ang ang tawag doon, mabuhay ng tama, no? Sorry. At this point, sana hindi na natin sila buhayin pa yung political careers nila. And to be honest, yung ganitong nangyayari sa atin, part siya ng problem eh. Systemic corruption is fueled by voter tolerance. So, hanggat binoboto natin tong mga to, wala magbabago. So, yeah, that's my final thoughts about dun sa bombshell ni Henry Alcantara, no? Now, let's move sa part 3. So, part 3 and part 4 of this is medyo konektado, no? So, part 3, babalik tayo kay Marcoleta. And this time naman, it's versus Boying Remulla. So, I name this legalities versus morality. So, balik tayo kay Senator Marcoleta ngayon. And this time, kaduwit niya si Justice Secretary Boying Remulla. So, the argument is restitution, no? Marcoleta said, walang nakalagay sa batas na prerequisite ng ibalik ang pera para maging state witness. And yes, he is technically correct. Hindi naman technically correct. Sa batas talaga, tama siya. Pero, yung problem is the way he argued it. Parang he was discrediting the whole idea of requiring discayas to show good faith. I was doing my research and I saw parang part doon sa ano ba to, section 14 ata to. Nung hindi ko kasi mapakita sa inyo pero so paano ko ba to? Babasahin ko lang sa inyo Nalagay dito, Section 14, compelled testimony. Any witness admitted into the program pursuant to Section 3 and 10 of this Act cannot refuse to testify or give evidence or produce books, documents, records, or writings necessary for the prosecution of the offense or offenses for which has been admitted into the program on the grounds of the constitutional right against self-incrimination, but he shall enjoy immunity from criminal prosecution and cannot be subjected to any penalty or forfeiture for any transaction, matter, or thing concerning his compelled testimony or books, documents, records, and writings and produced. So, yung part ng section na yun, it says na kapag nakapasok sila sa as a state witness, hindi na sila pwedeng hingan ng restitution. Kasi hindi naman sila mako-convict. So, walang means to get money from them. Pero I understand naman, Senator Marcoleta, wala naman sa batas talaga na para maging state witness ka, kailangan mo magbalik ng pera. Pero, let's be real, no? Kung ikaw yung if you want to be a state witness and kung gusto mo talagang mapakita na nagsisisi ka, wouldn't it be most natural thing to do to return the stolen money? Hindi mo man lahat maibigay, pero kahit partial restitution para masabi mong seryoso ka. Yun yung sigurong gustong iparating ni Justice Remulla. Hindi niya lang siguro masabi. Pero if you think about it, it makes sense. Though hindi nga talaga siya magiging supported ng batas. Kaso nga lang, yung argument ni Marcoleta na after pa ng case yung restitution, kung maging state witness sila, hindi na mababawi yung pera. So, wala din. That's why, right now, I would say, it's better na humingi na tayo sa kanila bago natin sila protektahan. Yun nga lang,
Like what Marcoleta said, it's not part of the law. Pero nakalungkot kasi kung isipin mo, ganito yung setup. Protektahan nyo muna ako, tapos baka sakali magkwento ako. And pag pinotektahan nyo ako, parang nag-hostage nila Di ba? Parang hostage negotiation yung dating Hindi state witness agreement Parang parang these guys will have the upper hand yun yung hindi ko gusto sa ginagawa ni Marcoleta. So again, technically Marcoleta is right, pero politically and the way he's doing it, politically, morally and socially wrong yung dating. It makes it looks like that he's shielding the Discayas from accountability. And hindi mo masisisi yung ibang grupo, yung mga taong against him, na talagang magalit sa kanya and really para sabihin na pinoprotektahan niya yung Diskaya. Kasi, ano ba naman yung sabihin mo na lang sa Diskaya? O sige, sinabi ni Attorney Boying na ni Justice Secretary Boying na magbigay kayo ng restitution. Eh dahil pera ang Diskaya I mean, sabihin na, soli na lang yung mga sasakyan, di ba? Anin ba nila yung sandamakmak na sasakyan, Just to show good faith. And then, of course, from there, may mabibuild na trust Right? And of course, yung evaluate naman yung affidavit nila, evaluate naman yung mga salaysay nila. And then, siguro, dahil sa pagpakita nila ng good faith, it will give more kumbaga parang makakadagdag sa pag-approve ng pagiging state witness nila kung mapakita talaga nila na seryoso sila. And yun, it's frustrating sa mga taong nanonood kasi nga sa panahon na to hindi pwedeng puro technicalities lang hindi pwedeng parang court game lang kasi question talaga dito yung what is morally right Imagine mo, nahuli kang magnanakaw sa tindahan. Tapos sabi niya, o sige, pwede ba akong mapawalan sala? Pwede ba akong mapawalang sala sa pagnanakaw ko? Kasi sasabihin ko lang kung sino pa yung sindikatong nag-utos sa akin na gawin tong pagnanakaw. Pero hindi ko muna babalik yung chichirya, kainin ko muna. Paano ba maniniwala ka ba sa taong yun? Well, that's just for me. Pero check nyo yun, yung sinabi ko, Section 14 siya ng compelled Section 14 compelled testimony. It really shows there na hindi cannot be subjected to any penalty or forfeiture for any transaction. So, di natin sila makukuhaan ng kahit kung di sila kung maging state witness sila at di sila makakasuhan. And yeah, that's part 3. And now we move sa part 4 ng nangyari sa hearing. And I think this one puts parang lahat ng nangyari to sa buong araw na nakakatawa, parang ganun. So this is the most viral line ever sa buong hearing, So Senator Erwin Tulfo said, we can bend the law for the people. Di naman yun, quote unquote, di yun yung exact words, pero that's how it is. Parang yung boses ng bayan ang masusunod. We need to bend the law. Ganun pa. So, grabe, yung pagkakasabi niya noon, automatic trending You know naman yung mga Tulfo when they speak parang, ito ano talaga theatrics yung style nila and that's how they get people, though, paminsan, I mean, they really do bend the law to get something, what Raffy Tulfo is doing sa show niya, right? Then, the way they call out, parang, if you listen to their shows, yung magkakapatid, they call out politicians and then parang blackmail na sila ng media and wala silang magagawa to just follow what the Tulfos are doing.
And that's because of their theatrical voice. That's how they do it. It's very intimidating. And that's what Erwin Tulfo did. And yung theatrical way of them saying it, plus yung statement niya na bend the law for the people. Maling-mali. And there's plenty of memes na na lumabas na ang bilis yung mga Pilipino. Saludo ako sa inyo. Nagagawa nyo pa talaga ng katatawanan. May mga memes na si Erwin Tulfo parang nasa Avatar. Bender. Law bender. Ang cool na nakakatawa eh. But of course, let's go back. Sorry, na-derail tayo. On one side, nakaka-relate tayo. Kasi Tulfo was simply echoing yung public frustration na minsan, ang daming loopholes, ang daming legal technicalities, kaya parang hindi nagkakaroon ng hustisya. Yung feeling na kailangan ng i-bypass yung sobrang rigid system na meron tayo, para makuha yung tunay na katarungan, no? And hindi if you think about it, ganun na eh. Ganun yung nangyayari. Hindi talaga napakukulong o naparurusahan yung mga dapat parusahan eh. Laging hanggang doon lang sa mababang level eh. So siguro ang punto ni Erwin Tulfo na for para maging masaya tayo or para makakuha tayo ng magandang kalalabasan sa nangyari, we need to bend the law sometimes. Siguro yun yung gusto niyang iparating. Hindi naman totally to break the law, but to bend it. But to be honest with you guys, hindi naman ako lawyer, hindi naman ako attorney or whatever. Pero mag-iisip ako, delikado yung sinabi niya eh. Kasi kung sisimulan mong i-bend yung isang batas, saan ka titigil? No? Paano kung yung susunod na senador o congressman mag-bend din ng batas? Pero this time, para sa kanilang kapakanan naman, hindi para sa tao. Right? And that's what's happening na eh. Nagbibenda ng batas yung mga yung legislators natin na involved eh. Di ba? Sila yung, sabi nga ni Senator Ping, the original sin is from the legislators. Sa congressmen, yun yung original sin, yung pag-insert ng budget. Di ba? And binali na nila yung batas dun eh. And hindi mo naman pwedeng kalabanin yung pagbali ng batas gamit yung pagbali din ng batas. It won't make sense at all, no? And si Senator Tulfo pwedeng ma-impeach sa sinabi niya. Kasi imagine mo, mambabatas ka, ikaw gumagawa ng batas, tapos sasabihin, ganyoin mo yung tao na sasabihin mo sa harap ng buong Pilipinas na pwedeng i-bend yung law dahil sinabi ng mga tao. Hindi naman tama yan. So, first time in forever, no, na nagagiri ako kay Senator Robin Hood Padilla dito sa niya nung di ba tapos na yung hearing, nag-plenary na sila, and kinall out ni Robin Hood Padilla si Erwin Tulfo. Was a very cool moment for Robin Hood. Congratulations, Senator. I'm proud of you. Well, hindi ko lang siguro nagustuhan yung example niya na Bangsamoro, pero it makes sense din at the end of the day. Parang nung napag-isip-isip ako, parang nga, no? The senators cannot bend the law, no? Because they should be the one defending it. Tama naman si Robin Hood doon. Kasi kung yung mambabatas ka tapos sasabihin mo na to bend the law because of the people. No one is above the law. The law is created to govern the people. And maling-mali yung sinabi ni Sir Tulfo. I'm sorry, but it's not something na I can defend to. I understand yung kung ba't niya nasabi yun, pero mali yun bilang senador. And masira yung credibility mo eh. Masisira yung credibility na entire Senate. So, kudos kay Sir Robin Hood Padilla sa bibigay siguro mas nalinawan si Erwin Tulfo. Sana bawiin niya na lang yung sinabi niya para hindi naman masira yung credibility niya ng todo. Wag na siya mag-double down. Kasi mali eh. So yun.
I'm happy pa din na may meme na nabuo. So, pero I'll give this pa din kay Senator Tulfo, no? Kahit sablay yung wording niya, it did reflect naman yung anger of the people, no? Yung impulse ba na gusto mo na lang talaga ng shortcut? Kasi ang bagal ang daming palusot na mangyayari. And sila na nagsabi na yung justice system dito sa Pilipinas medyo flawed. Kung aantayin natin yung dulo, baka patay na yung ibang senador na matatanda bago pa mabalik sa atin yung pera. So, yun, mga kababayan, mga tagapakinig, medyo mahaba itong video na to. I'm not sure how long it is taking na. Pero I'll try to cut it in different portions, no? Para mapanood nyo yung per part. So, I'll upload it ng isang buo, then may mga per part din na uploads. So, 4 na malaking eksena mula sa September 23 Senate Blue Hearing, Senate Blue Ribbon Hearing. So, Lacson versus Marcoleta. Debate kung sino mas credible. Actually, di nag-debate, nag-away sila And then yung affidavit ni Alcantara, giving light sa korupsyon ni Bong Revilla at Jingoy Estrada. Parang awa nyo na, huwag na tayong bumoto ng ganun sa susunod. Marcoleta versus Remila, no? And then yung Senator Tulfo bend the law line, no? So at the end of the day, sana may isipin natin to, no? Na walang magnanakaw kung wala tayong binibigyan ng pagkakataon. So, kung yung mga taong ihalal natin, sigurado tayong matino. Or kahit naman hindi sobrang tino, hindi naman si Jesus Christ. Pero yung at least nagpakita naman talaga ng good governance sa atin. So, kung ayaw nating maulit yung cycle, tigilan natin ang pagboto sa pare-parehong pangalan na paulit-ulit lumulutang sa scandals, no? May mga mahal akong senador na gusto ko iboto ulit, pero siguro sa susunod na election, I will refrain on voting for people na nakaupo na. Siguro I'll start voting for people na bigyan naman natin ng chance yung hindi pa talaga nakakaupo. And walang history ng corruption. That's it. Let's use yung powers natin to vote and let's keep on watching yung mga hearing. It's sad na meron na lang daw 2 hearing, sabi ni Senate President Soto. Wala na magpapasaya sa akin, no? And makakapagmulat sa akin sa mga nangyayari. Yun lang. And I'll close this with what Vice Ganda said. Sa lahat ng nagnakaw, sa lahat ng corrupt na official, putang ina nyong lahat. And